Hello, welcome to Libra Philippines. Reading to for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Be sure to check your natal chart and take only what resonates. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Okay? So, comment ka na lang dyan sa baba. Kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. And by the way, pagpasensyahan mo na boses ko, kagagaling ko lang po sa trangkaso, so may ubo pa ako ngayon. So, I'll try my best na i-deliver yung message sa inyo ng maayos. Ito yung mga bago kong channel. Be sure to check it out. Especially Air Sign Philippines kasi you are an air sign. You are a Libra. So, that's an air sign. So, subscribe ka rin dito. Support mo rin ako dyan. And yung Madam PTV, ito yung channel namin na isa, medyo comedy reading doon. So, if you want to, makinig lang para maging masaya, ganun. Pwede ka doon makinig. Madam P, yan yung aming Facebook page. And yung aming TikTok is Unipri, UNIPRI. Let's start your reading, Libra. For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Anong messages para sa Libra? Okay, you are the Queen of Swords or the Queen of Spades. Oh! Are you a Virgo na watching dito sa Libra? Ito rin, or you're dealing with a Virgo. Kasi ito rin yung main energy na lumabas kanina sa Virgo Philippines na aking na-reading. Nauna kong i-reading bago sa reading na ito. That is Virgo Philippines. Yan din yung lumabas eh. So, same din ang message na nakikita natin dito. I can see you cutting off a lot of people in your life ngayon. Okay? You might want to check yung reading ko na rin yan. Kasi, lalo na kung marami kang Virgo sa chart mo, or marami kang planets in the sign of Virgo, so, or maybe you're a Virgo rising, Virgo moon, so pwede ka makarelate doon. Nakikita natin na kina-cut off mo yung mga taong ito, lalo na with the Ten of Clover. This is Ten of Clover in the numerology. Number 10 is an ending number. So, na dun yung pagka-cut off mo, pag-end mo sa mga tao sa buhay mo, whether they are kaibigan, alin man dito alin mang sektor ng buhay mo, kaibigan, katrabaho, or karelasyon, kakonect. I can see you cutting off these people, no? Kasi might be in the past, hindi mo ginagawa yon. As much as possible, if you feel na yung person na to, kahit ayaw na sa'yo, ipipilit mo ang sarili mo sa kanila, kasi ganito, ganyan, meron kang mga rason. Diba? O yung iba naman sa inyo, kung hindi yung person, kung hindi particular person ang tinutukoy natin dito, it could be a sitwasyon. Okay? Ibig sabihin, halimbawa, career, na hindi na masyado nag-workout para sa'yo, pero hindi kasi kesyo kasundo mo si boss, kasundo mo yung mga katrabaho mo, pero alam mo sa sarili mo, hindi ito nag-workout para sa akin, ako'y nai-stress, or hindi naman talaga ganun kalaki ang aking kinikita dito. So nandun yung parang nagiging burden siya sa halip na makatulong. Ang nakatulong lang sa'yo is because you have friends, you gain etc. Diba? Pero deep inside, nasa sarili mo, hindi mo na gusto yung tinatakbo nung kung sa financially speaking. Kung yun ang kina-cut off mo ngayon or willing mong i-cut off mo ngayon. Basta nandun yung natutunan mo kung paano na mag-cut off sa mga sitwasyon na alam mong hindi na okay para sa'yo. Mga taong hindi na okay para sa'yo. Yung iba, may particular taong pinatutungkulan dito. Yung iba naman, it could be sabay-sabay. Halimbawa, o katrabaho mo, o meron kang kinakatop sa kaibigan mo, sa parte ng pamilya mo, etc. Kasi alam mo,
no longer serve you, or wala ka nang mapapala or mahihita pa sa kanila. Natutunan mo na yung mga lessons na natutunan mo sa kanila. Yung iba naman could be past lover, etc. Okay? So, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love? Take only what resonates. Wait lang guys, inom lang ako. Okay. Person na kakonect mo pagdating sa love. Five of Hearts and the Five of Diamonds. Bago ito lumabas, actually, chinek ko yung, napatingin ako saglit sa aking phone and I just saw the number. Of course, nagra-run yung time, no, yung time nitong recording. And I just saw the number 555. And ngayon, lumabas naman itong 55. And, ito, nagpakita pa sa ilalim. Meron dito 5 din. So, it's 555. That could be our angel number. 555 is, yung number 5 is a number for change. Okay? Big change. So, malaking pagbabago ang nangyayari sa buhay ng taong ito ngayon. And this could be a person na I'm feeling like nagkakaroon siya ng financial problem ngayon with the 9 of Clover, mga challenges sa buhay niya, lalo na sa usaping financial. Pasensya mo na guys pag medyo nagpo-post. May times pinapost ko yung video na hindi ko na sinasabi sa'yo. Kasi of course nangangati yung lalamunan ko talaga. And yeah, I have to relieve myself. Kailangan kong iubo ba? Alam mo na yan. Anyway. Queen of Hearts and the Four of Hearts. Ang hirap mag-deliver ng message pag makatulalamunan. Hindi naman ako pwedeng mag-sign language sa inyo. Okay. Anyway, tuloy tayo. Ito pareho-pareho talaga ng energy ng Virgo. I don't know if you're dealing with a Virgo or ikaw ba ay Virgo. Kasi ito ang message eh. It's just like I'm repeating the Virgo reading kanina. Ayan, no? Kasi nakikita natin itong person na to could be involved in another relationship, which is lumalabas yung another relationship. Another person is the Queen of Hearts. Ito yung energy eh. Kaya lang itong Queen of Hearts na to, with the Four of Hearts energy, hindi na siya sure dito eh. Kasi the Four of Hearts is not sure energy. I'm not sure anymore dito sa taong ito. So itong person na to, lalo na nagkakaroon ng challenges ngayon, financially. Tapos yung person na to, kasi pag magkarelasyon, supposed to be, hindi dapat nagkakaroon ng, hindi maganda pag-awayan yung money. That is not good. Sabi nga, pag-awayan na lahat, wag lang ang pera. Kasi pag pinag-awayan ng pera, iba yan eh. Iba na yan eh. Diba? Pag-awayan na lahat, wag lang ang pera. Yung iba magagawa ng paraan na pero yung pera parang dapat yan solusyonan, pag-usapan ng maayos, pagtulungan, hindi yan dapat pagsimulan.
ng kung ano man yung magiging problema ng relasyon. And that is what is happening to them. Nagkakaroon ng problema sa financial na usapin. Kaya nagkakaroon ng challenge ngayon pagdating sa relasyon nila. And ngayon, dahil hindi na sigurado yung person na to sa person niya, dahil dito nga sa nakita ko, kumbaga ito na, nagka-problema na sila sa pera, parang dito niya na nakita yung totoong ugali, totoong anyo nitong taong to. Ngayon parang ayaw niya na to eh. Nakikita natin with the 10 of spade and the 9 of spade at the bottom of the deck. Parang gusto niya ng kalasan. Gusto niya ng A1 eh. 5 of clovers, also fight or arguments pagdating sa kanilang dalawa. So, hindi talaga sila okay ngayon. Ano yung emosyon ninyong isa isa't isa? You do over the Ace of Hearts and the 7 of Clover. And the Queen of Hearts, okay. Ito, guys, since tatlo ang person na involved dito, hindi ko alam kung ikaw, si Libra, or pwedeng ang mangyari itong side, or ikaw ang basta sa tatlong tao, diba third party, I don't know kung saan ka dun sa tatlong yun, bala ka dyan. Biglang bala ka dyan eh. Bala ka na kung paano may lalagay yung sarili mo sa sitwasyon. Nakakalito minsan ng energy guys, hindi ko ma-explain, lalo na this is general reading, this is not personal reading. If you want personal reading ko so far, honestly medyo mataas ang value ng personal reading ko ngayon na available. Aminado tayo doon kasi hindi ako pwedeng marami po akong businesses, so I value my time very much, no? But if you want, ito yung details, ito lang ang available ko ngayon, hindi open yung iba, palm reading, etc. Hindi siya available ngayon. Tarot reading, hindi available. Astrology love, astrology career. Pag kinuha mo pareho, may palm reading na kasama at saka may kasama na rin yung tarot advice. Pero if you want, Madam P, dyan ka mag-inquire. And of course, sabi ko nga, ang price niya, 1.5 yung love, 1.5 yung career. So, medyo mataas siya. And then, I do also have video call reading. Okay, wait lang. Kasi nalalamunan ko. Okay. Emotions. Dito tayo. Emotion mo, mahal mo yung tao. Pero with the 7 of Clover, paano mo siya mamahalin? Alam mo sa sarili mo na, kumbaga ikaw na ito na nare-realize mo, hawak na siya ng iba, meron na siyang iba. So, okay, I love this person, pero, kung babalik siya, sige, fine. Pero kung hindi, wag, okay, wag na, diba? Parang ganun. With the Queen of Hearts, you really do love the person. Nandyan ka kasi na, and the Queen of Hearts is the energy ng person. Naku, gantong-ganto talaga yung lumabas kanina na energy sa Virgo eh. No? The Queen of Hearts is showing to me as love or a person who is willing to love kahit walang kapalit. And hindi lang yun sa usaping love. Pati sa mga nakakasalamuhan mong tao. You're willing to give kahit walang kapalit. Minsan kahit ikaw na lang ang kakain, ibibigay mo pa sa iba. Kasi that's how you love. You are willing to give. That's how you express your love. That's how you care sa iba. 'Di ba? Kahit walang kapalit, okay lang. Kaya yun na rin ang nagiging dahilan para ikaw ay maloko or samantalahin ng ibang tao. And ngayon, itong person na to, nandun yung pagmamahal mo sa kanya to the point na kahit bumalik siya, willing kang intindihin, pag-usapan,
Basta nandun yung makita mo sa kanya yung sincerity about whatever and makakarinig mo explanation of this person. So, nandun yung willingness mo to accept this person kahit walang kapalit. Diba? So, ngayon, itong person na to with the 7 of Hearts, well, I'm feeling like this person loves you, lalo na with the King of Hearts energy. Mahal ka niya. With the Joker, I want to clarify itong Joker. What's with the Joker? The 4 of Hearts, the 10 of Hearts. Okay. The only problem is that itong person na to, willing sana siya mag-take ng risk. Kaya may nakita tayo ditong family na involved, 10 of Hearts. And the 3 of Spades is showing to me as a third party, third person. Hindi na siya sure dun ang person na yun. Kaya lang there's involvement of a child, yung iba sa inyo. And din yung nagiging dahilan kung bakit itong person to is stuck dito sa sitwasyon niya. 8 of Hearts is here, so yeah. And if you're dealing with someone na may child or anak siya dun sa person na kakonect niya, yun yung rason kung bakit hindi siya makaalis. And with the 7 of Hearts, hanggang fantasya or imaginations lang itong person na ito ngayon sa'yo. So, let's now proceed to the near future. Ano yung naghihintay sa near future para sa'yo for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Three of Clover. The Joker is here. Okay. Libra, Libra, Libra. Spirit guides, angel guides. Okay. Jack of Clover and the Ace of Clover. Okay. Three of Clover. And the Joker, dito lang sa part na ito, alam mo, almost na reading na ito, nakita ko talaga sa Virgo kanina, but dito sa last part, medyo naiba tayo ng konti. With the 3 of Clover, I can see na there's a possibility of, pagka-miss sa inyo, sa both of you. And I can see possible na pag-message, communication, kasi nandun yung pagka-miss sa isa't isa. And I don't know kung sino ang mag-i-initiate nito. It could be you, it could be a person. Pero nakita tayo ng communication kasi nandun yung pagka-miss sa isa't isa. And the Joker, this is someone taking the risk. And the Ace of Clover, ayan, taking actions. Diba? Para makipag-connect, makipag-usap kasi nandun yung pagka-miss or nandun yung longing Baka hindi naman gagawin itong pagme-message or pakikipag-communicate, pakikipag-chat na ito kung hindi dahil sa na-miss ka ng taong ito, kung siya yung makikipag-communicate. Sabi ko nga, it could be you, it could be a person. Parehong energy ninyo, nakikita natin dito. Pero ito, pwedeng pagmula ng away. The 5 of Clover. Lalo na sa part niya. Kasi siya yung may connect dito. So, nakita tayo na itong connection na ito
nandito pa rin yung presensya ng isang tao na hindi pwede or bawal itong pakikipag-communicate sa'yo. And kung hindi pa mangyari yung pakikipag-communicate talaga, nandun pa lang yung pagpaplano, but definitely, hindi ito okay. Kasi pwedeng may kasunduan yung person na ito at yung person niya na never na makikipag-communicate or never na makikipagbalik sa'yo or communicate sa'yo. And once it happened or once na malaman, the 10 of spade is here, pwedeng pagmulan or pwedeng maging sanhi ng ending nilang dalawa. Kahit sobrang babaw lang, let's say nangamusta lang siya sa'yo, yung pagkamusta na yon, pwedeng mauwi siya sa kamusta lang yan, pero after kamusta, pag nalaman ng person niya, pwedeng sila naman goodbye na. Kahit kamusta lang yung sabihin niya sa'yo. So, pwedeng may ganon. Medyo mahigpit yung nakikita nating third person at ito yung nakikita natin dahilan kung bakit the person na to is hindi nakikipag-communicate talaga sa iyo ngayon. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye. By the way, again, these are my new channels. Please do check it out. Ayan. Lalo na yung air sign Philippines. That's your sign. You're a Libra. You are an air sign. Thank you very much all, guys. I love you all and bye-bye.